Alam niyo po ba mga kababayan, na nung nakaraang linggo may naging fake news po itong si Sara Duterte na kung saan marami sa mga taga-suporta po niya or yung mga DD-shit ang tuwang-tuwa mga kababayan dahil nga naman in-announce ni Sara Duterte na tila mga kababayan makakauwi na raw itong si dating Pangulong Duterte sa mga susunod na linggo at masisilayan na na-misinterpret siguro mga kababayan nung mga taga-suporta niya. Kasi nga naman, yung pagkakasabi ni Sara Duterte mga kababayan talagang halatado na sinasamantala yung pananabik ng mga mangmang niyang taga-suporta. Ano po? So ngayon ito, i-play po natin. Kasi ito pong fake news ni Sara Duterte ito mga kababayan, talagang ito po ay dinibank mismo ng sarili po niyang vlogger. Ano po? So ito, i-play po natin. Susunod na pagpapasalamat, makikita ko po siya sa susunod na linggo. Mahal natin lahat at inaantay natin lahat ang kanyang paglabas at pag-uwi sa Diba, palakpakan yung mga tao mga kababayan, makikita daw sa mga susunod na linggo, hinihintay daw yung paglabas at pag-uwi, kaya tuwan-tuwa yung mga DD shit. Hindi nila alam mga kababayan, pinay-fake news sila ni Sara Duterte dyan. ang kiniknap ng gobyerno sa sarili niyang bayan. Lagi kapag kami ay nag-uusap, sinasabi niya na ipaabot sa inyong lahat ang kanyang pagpapasalamat, lalong-lalo na sa dasal ninyo na siya ay makabalik sa ating bayan. At ang kanyang pagpapasalamat sa patuloy ninyo na suporta sa kanya kahit hindi na siya Pangulo ng ating bayan. Dahil siya ang parating Pangulo ng ating mga puso. Pinapaabot niya lagi. Yes, ma'am. Hindi natin makakalimutan ang kanyang sakripisyo na ginawa para sa ating bayan. Pinapaabot niya ang pasalamat sa inyong lahat. Susunod. Yan mga kababayan, di ba? Alam nyo marami talaga yung mga nabiktima na mga DD shit mga kababayan dito po sa maling impormasyon, dito po sa ka-fake news na ipinagkakalat ni Sara Duterte mga kababayan. Dahil kung pakikinggan po natin, yung mismong vlogger po niya mga kababayan, talagang maliwanag na fake news talaga yung sinabi ni Sara Duterte. So ito, i-play po natin Kumpirmado na po hindi totoong makakauwi next week si PRRD. Na-misinterpret po namin, kasama na ako doon, sa sinabi ni Vice President Sara Duterte. Pero bagamat ganun pa man, tingnan niya mga kababayan yung budol nila yung padali po nila. Kasi ang palalabasin nila dito, porket nag-announce daw si Sara Duterte gano'n, nagpanik na daw agad mga kababayan, yung mga taga-gobyerno at yung mga vlogger na may ayaw dito po kay Sara Duterte. Pero kung titingnan po natin mga kababayan, hindi naman nagpanik yung taong bayan Hindi rin naman nagpanik yung mga vlogger at mga taga-gobyerno dahil alam nating lahat na fake news po talaga yung ipinagkalat mga kababayan at ipinamalita ni Sara Duterte. So yung nagpanik lang at naniwala dyan, yung mga taga-suporta niya mismo, namangmang mga kababayan, dito po kay dating Pangulong Duterte at sa pamilyang Duterte. tuwa ako na kwento pa lang, nagpanik na sila. Di ba? Idinaan lang nila sa paganyan-ganyan. Di ba? Idinaan lang nila sa paganyan-ganyan mga kababayan. Pero definitely fake news po talaga. Actually mga kababayan, hindi nga yun Hindi nga masasabing kwento yung kay Sara Duterte. Kasi literal na fake news po talaga. Kwento pa lang Nagpanik na sila. Kaya masaya pa rin ako. Alam nyo kasi diba? kaming mga Pilipino, kaming mga tunay na Pilipino, kami nagmamahal sa Pilipinas. Any news na makakauwi si PRRD, talaga naman, natutuwa kami. Dahil nga, idol namin siya Siya ang nagpatino sa Pilipinas. Tumino ba ang Pilipinas nung panahon ni Duterte mga kababayan? Mukha pong hindi. Diba? Mukhang hindi. Kasi kung titingnan po natin, mas lalo pang ang gumulo
yung bansa natin mas lalo pa nga nabaon sa utang nung si Duterte, mga kababayan, ng presidente. Ay, anyway, shoutout po kay Ma'am Dolly Babe Castro Shoutout din kay Nanay Emma at saka po kay Tatay Marcos. Anyway, tuloy pa natin. At siya yung gauge, kumbaga siya yung pamantayan kung paano maging pangulo ng bansa. Kaya gusto namin na mauwi siya. Ngayon, kung hindi man yan mangyari next week, we are still hopeful na makakauwi siya. Pero higit sa lahat, pag in-announce pa lang na uuwi si PRRD, nasisira na ang ulo ng mga ayaw sa kanya. Alam naman kasi ng taong bayan na malabo. Anyway, sa mga DDS dyan, sa mga naniniwala sa mga Duterte, manatili lang tayo mag-abang sa mga balitang magpapasaya sa atin, lalong-lalo na yung pag-uwi ni former President Rodrigo Roa Duterte. Pero sa ngayon, huwag tayong malungkot, ha? Nagtagumpay naman tayo Napanervyos natin sila. Sayang ang bayan. Di ba mga kababayan, pinalabas lang nila na ganyan para hindi obvious na na-make news po talaga sila. Pero yung totoo dyan, nagtagumpay talaga sila na fake newsin, mga kababayan, yung mga DD-shit. So ngayon, alam nyo na fake news peddler po talaga yung vice presidente po natin. At mismong yung vlogger po nila ang nag-confirm, mga kababayan, na wala daw pong katotohanan yung sinabi ni Sara Duterte sa mga kababayang Pilipino po nating OFW. Hindi ba siya nahihiya? Vice-presidente po siya pero nagsasalita siya ng hindi totoo, mga kababayan, at literal naka-fake newsan yung ipinamamalita niya. Aba, dapat magkaroon ng konting kahihiyan man lang itong si Vice President Sara Duterte kasi pangalawang pangulo siya ng Republika ng Pilipinas at dapat hindi po siya fake news peddler, mga kababayan. Pero dito sa ginagawa ng ating Vice Presidente, siya pa mismo ang pinagmumulan ng maling impormasyon, mga kababayan. Sa bagay, ano ba naman ang aasahan natin kay Sara Duterte? Kahit nga yung sona ng presidente, mga kababayan, na pagkaganda-ganda ng sinabi ni PBBM at talagang si PBBM lang yung kauna-unahang presidente na nagsona na talagang walang itinago sa mga kababayang Pilipino po natin. Dito minimislead pa ni Sara Duterte, mga kababayan. Dito maling impormasyon pa yung sinasabi ni Sara Duterte. So ngayon ito play natin para maintindihan nating lahat, mga kababayan. VP Inday, on a different matter, were you able to watch or perhaps read a transcript of the State of the Nation's address ni BBM? Hindi ako nanood ng SONA like last year. Wala akong planong basahin ang nilalaman ng SONA o kahit man lang summary. Dahil, kasi nga hindi ka naman na parte ng gobyerno kung tutuusin. Hindi na parte ng gobyerno si Sara Duterte, mga kababayan, kasi may sariling na po siya, may sariling mundo na siya. Alam niyo yung mundo ng ating Vice Presidente ngayon? Mundong magpakasarap sa buhay, mundong mag-travel abroad, tuwing may sakuna, yung mga kababayang Pilipino po natin, tuwing nalulubog sa matinding pagbaha, yung mga taga Davao City, wala siyang pakialam dyan. Kasi hindi na nga po siya parte ng gobyerno. Diba? Dahil yung ginagawa niya, mga kababayan, ay hindi na po gawain niya ng matinong Vice Presidente na tuwing may sakuna, maiisipan mo mag-travel abroad. I truly believe it is a waste of time of the Filipino people. Ay, shoutout po kay Ma'am Island Renon, VP, marami po ang nagtatanong, how do you maintain the radiant glow na talagang shining, shimmering, splendid ka talaga? From SONA to beauty and wellness. Akyat puti. Kasi ma'am, ang dami nagtatanong, ma'am, how do you keep such a radiant glow knowing na kabilat kanan yung atake sa iyo, ma'am, may it be personal or political? Hindi ko lang alam, ha, sandali lang. Gusto ko lang matanong kung hindi ba ganito ang glow ko noon 2022?
Hindi naman ganyan yung glow mo noong 2022 eh. Kasi hindi ka pa umaatake ng milyon-milyong halaga doon. Ngayon, medyo nag-iiba-iba yung itsura mo. Sa bagay, mga kababayan, ganyan naman talaga kapag ka medyo malaki-laki yung allegedly na kurap na pera sa kaban ng bayan. Sa bagay, talaga marami kang pantustos dyan sa sarili mo. Anyway, tuloy pa natin. Actually, ma'am. Mas Tsaka ikaw ba naman, mga kababayan, laki na nakukurap mo tapos di ka nagtatrabaho. Talagang yung kutis mo at yung itsura mo, talagang sa paganda yan, mga kababayan. Lalo na at marami kang pera. Ang tanong, maganda ba si Sara Duterte? Yan ang tanong dyan. grabe. Yes. Wala man kasing difference sa akin simula nung 2022 hanggang ngayon. Siguro nadagdagan lang yung skincare kasi nga. Kasi ito, ma'am. Kasi nagkakaedad, di ba? Ah. Hirap na pag 38 ka lang, tapos nangmumukha kang 68. kaya siya kapag Mag-guilty, mabutaan na. Ma'am, wala akong pinapatama. Kasi meron tayong kilala na 68 pa lang pero mukha ng bangkay. Alam naman natin kung sino yung pinaparinggan niya, mga kababayan. Wala naman nagbago sa akin, ma'am. Simula nung 2022. In fact, before 2022. Pareho lang yun. Yun lang na meron na akong awareness ngayon sa Wait nga, ano nga natin ng konti. Yan. Mga Pilipino, ma'am, na alam niyo naman talaga, ma'am, we have been doing this for more than a year, but strong and steady pa din. In fact, ma'am, on Wednesday, we actually have a gathering prepared to echo the voice of Filipinos from all over the world. Yes, oo. Meron tayong rally sa Wednesday, July 29 sa harap ng ICC. And this is a Free Duterte Now rally. And we will talk about the injustice that was done to President Rodrigo Duterte. Pinaalam ko ito kay President Duterte at sinabi ko sa kanya na I do not think this will help your case since from previous rallies napapansin namin na kinukuha ng ICC yung mga sinasabi natin at ginagawa nilang basihan sa kanilang mga desisyon. And then he said na bakit pa kayo mag-rally? What for? Sabi ko, para lang malabas namin yung galit namin at marinig ng buong mundo yung galit ng mga Pilipino. Hindi makakatulong yung rally ninyo kay Duterte. Mas lalo pang nakakapagpabaon sa sitwasyon ni Duterte ang ginagawa ninyo, lalo na yung pagiging pasmado ng bibig ng ating pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kasi saan ka ba naman nagkatala, Vice Presidente ka, tapos nagsasalita ka ng kung ano-ano, mga kababayan. Di po ba, saglit na makatulong siya kay Duterte, siya pa mismo ang nagbabaon kay Duterte, mga kababayan, sa sitwasyon kung nasa saan si Digong. Pilipino sa ginawa sa iyo. And then sabi niya, okay, bahala kayo kung yan ang gusto ninyo. But I warned him that it will not help his case and he said na, okay na. Kung ano yung gusto niyo. And you, ma'am, as our hope, the torchbearer for the light na makikita namin sa 2028, the future President of the Republic of the Philippines. What's your message to your supporters, ma'am, na talagang lalaban hanggang sa dulo para sa bayan? On that note, din, no, I am truly blessed kasi simula nung 2016 hanggang 2019, midterm elections ng presidency ni PRRD. Noong 2022, 2025, pinakita din yon ng mga tao yung kanilang suporta. Hanggang ngayon, nandyan pa rin yung pagtitiwala at suporta ng ating mga kababayan. In fact, hindi lang yung kanilang suporta, hindi lang siya na parang, oh, gusto ko siya, sinusuportahan ko siya. Marami. Yan, ano na natin, forward natin. Ganyan kalakas na pagtitiwala at paniniwala ng ating mga kababayan. Pero kami, tulad kung ano yung mga merong Yung about sa sauna yung tingnan natin, mga kababayan.
the world. Asahan niyo po ang suporta namin sa 2028. Duterte! Dapat tayo, Sila lang yung nagpaplastikan dyan eh. maging mapagmatyan. Dapat tayo makialam. Dahil sinabi ko na nga noon, di ba, we do not know if we still have a country by 2028. And at the rate that this dictatorship is going, we do not even know if there will be elections on 2028. Just keep Kaya, praying, ma'am. kaya, yes ma'am, yung una, dasal. Tapos pangalawa, kailangan talaga tayo makilahok, makialam, umuna sa ginagawa ng administrasyon. Maraming salamat. Question ka? One question. Last year sana po ni PBBM, nabanggit po niya yung mahiya naman tayo. Yan. And according to him, ma'am, he's the one na nag-expose about sa corruption, especially po sa flood control scheme. And then sabi po niya, wala daw pong administrasyon, yung mga nakaraan, ang may nagawa tungkol dito. Siya lang daw po ang may mga napakulong. Totoo naman. Wala naman siya napakulong sa flood control scandal eh. At saka, Ay, ano ata tong ating vice presidente, mga kababayan, mukha atang walang alam sa nangyayaring accomplishment ng ating pamahalaan. Sa bagay, hindi nga pala siya parte ng gobyerno kasi iba nga pala yung landas na tinatahak ng ating pangalawang pangulo. Dahil nga yung landas na tinatahak niya ay puro pasarap buhay. Saka ba naman nagkatala? Sabihin mo sa publiko, sa mga interview mo na walang naipakulong ang gobyerno. Eh nasaksihan nga yan at nakita nga yan na mga kababayang Pilipino natin. Mismong kaalyado mo nga nakulong eh. Diba mga kababayan? Si Jinggoy Estrada, nasaan ba ngayon? Diba nakakulong? Bong Revilla. At yung iba pa, sina Manuel Banoan. Diba mga kababayan, mga nakakulong yung mga yan. Mukha atang walang alam. Itong ating vice presidente. Nakakahiya kasi pangalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas, mukha atang hindi updated sa ginagawang trabaho ng ating pamahalaan. Anyway, tuloy pa natin. ang Eto, talagang literal na fake news. Kasi sinabi niya wala daw na ipakulong. Eh maliwanag naman na may mga nakulong na eh. yung sinabi niya na mahiya naman kayo, it was a PR stunt na sinali nila yung linya na yon sa speech niya na nag-backfire. Dahil ang katotohanan ng mga Paano nag-backfire? talaga, ghost projects yung flood control kung hindi man substandard, unfinished or substandard projects. No? So, sinasabi niya na lang yan ngayon. Halatang walang alam tong ating pangalawang pangulo, no? Halatang walang alam siya, mga kababayan. Kasi tingnan nyo, pag nagsasalita siya, mukhang hindi siya sigurado. Na parang ako yung nagsabi ng mahiya naman kayo para mailayo niya yung sarili niya doon sa flood control scandal. Unfortunately, hindi niya pwedeng gawin na ilayo niya yung sarili niya doon sa korupsyon sa flood control scandal. Kasi siya yung pumirma ng budget. Yan yung inuulit-ulit ko na it is doon sa pag-file ng impeachment case sa kanya. Yun yung impeachable offense doon. Nagpumirma ka ng budget na alam mo... Di dapat ikaw na lang yung nag-file ng impeachment laban sa presidente. At dapat inilabas mo yung mga ebidensya mo, hindi yung mga sinasabi mong ganito, ganyan. Wala kang ebidensya. Diba, dapat patunayan mo na sangkot ang presidente sa korupsyon. Yun ang dapat ginagawa ng ating pangalawang pangulo na gustong may mapatunayan. Kaso nga ang problema, puro accusation lang, wala namang ebidensya. Unlike dun sa kanya, na yung ebidensyang ginamit sa kanya mismong ang witness ay ang mga kababayang Pilipino po natin. Daming insertions na alam mo, yung NEP mo, hindi na siya yung lumabas na GAA. At kahit pa man na nakikita mo na merong anomalya doon, pinirmahan mo pa rin yung budget. Kaya hindi niya pwedeng ilayo yung sarili niya just by saying na ako yung presidente na nagsabi na mahiya naman kayo at ako yung presidente na nagpakulong dahil wala namang nakulong eh. Wala daw. Walang nakulong na mga tao
na tumanggap ng mga maleta na galing sa Hindi, sabi mo kanina, walang nakulong sa flood control eh. Di ba? Sinabi niya kanina, walang nakulong sa flood control. Tapos ngayon, ipinasok niya yung maleta. Ay, ang problema, di ba sinabi mo noon, na hindi pa presidente si PBBM, matagal nang pinag-uusapan niya mga mali-maleta na yan. Eh, wala talaga makukulong sa maleta kasi panahon ng tatay mo, talagang talamak yan. Di ba? Eh, mismong yung tatay nga niya nagsabi, na talamak ang flood control ghost project nung panahon ng kanyang administrasyon at under the table pa nga yung abutan kaya hindi niya kayang puksain ang korupsyon kaya nga nanawagan siya sa taong bayan na mag-elect ng Marcos. Di po ba mga kababayan? Eh ngayon sinasabi ni Sara Duterte wala naman daw nakulong. Eh ano yung napanood natin? Ano yung nasaksihan ng mamamayang Pilipino? Ano yung imagination lang natin lahat? flood control scandal. And ma'am, kanina sa zona po niya, nabanggit po niya na malapit na daw, or kakasuhan na daw po si Romualdez at may mga congressman na po na parang magsiserve na po na sila ng warrant po. Congressman na involved po sa flood control scandal. Di ba yan din yung sinabi niya last year, bago mag-December may makukulong na. So meron bang nakulong Wala. bago mag-Christmas? Ang bubobo din ng mga nagtatanong. Mga walang utak din yung mga nagtatanong dito, mga kababayan, wala daw nakulong. Ibig sabihin, mga bobot tanga pala yung mga DD shit. Hindi nyo napanood, hindi nyo nakita. Yung mga inaresto. Hindi nyo nakita sina Rodante Marcoleta. Hindi nyo nakita sina, eto na lang, hindi nyo nakita sina Jingo Estrada, Bong Revilla at yung iba pa. Ganyan na ba talaga mga kababayan kabobo pag sinabing DDS? Putik sumang-ayong kay Sara Duterte. Alam niyo kung ako yan, kahit halimbawa DDS ako, tapos ako yung nag-i-interview kay Sara Duterte, sasabihin ko, wait lang po ma'am. Baka po ma-fake news tayo dyan. May mga naipakulong naman po. Wag po nating sabihin wala. Eh obvious naman napanood ng sambayan ng Pilipino yan. Wala. So wag niyo na i-expect na makulong yang Umimik pa yung isa, budol daw. dating speaker o mga members ng House of Representatives. Wag niyong balik na lang tayo sa 20 pesos ang bigas. Okay. O hindi, balik tayo sa akin. Sa akin na lang. Ba't ayaw mong pag-usapan yung 20 pesos na bigas kasi nagkatotoo. Pangarap na presidente yan noon pero nagkatotoo mga kababayan. Diba? Alam nyo, ito talaga yung sakit pagka DDS ka pagka DD-shit ka. Diba? Kahit alam mong mali na yung sinasabi ni Sara Duterte, sangayon ka. Pero yun yung sinabi ng mga DD-shit. Wala daw nakulong. Eh nakita nating lahat mga kababayan na may mga nakulong na. So yun palang pagkakakulong mga kababayan ni Jingo Estrada, Bong Revilla, ni na Manuel Bunoan, yung pala katang isip lang ng sambayan ng Pilipino. Biruin nyo kung gaano mag-mislead, kung gaano mag-imbento ng kwento, gumawa ng fake news, itong ating vice presidente. Lantara na mga kababayan, kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit yung mga DD-shit mga kababayan ay sanay na sanay sa pag-iimbento ng kwento at paggawa ng istorya. Kasi nga yung vice presidente na sinusuportahan nila, literal na fake news peddler mga kababayan. So kayo, kung kayo ang tatanungin, ano pa masasabi nyo? Hingil po dito mga kababayan sa pagiging fake news peddler ng ating vice presidente. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion nyo po. Hingil po dyan mga kababayan.